Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Hay buhay. Kahit kailan talaga tong si Mr. Ching Hindi man lang ako pinamerienda ron. Sa dinami-rami na mapupunta akong incheck na amo. Bakit sa kasing kuripot pa niya? Awit? Teka. Bakit ba ako reklamo ng reklamo sa sarili ko? Kasalanan ko rin naman eh. Bakit ba ako nagtsatsaga kasi? Ay nako. Pagkatapos mapabuntong hininga ng malalim, ay nanahimik na ang loob ng van. Ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng makina at ang mahinang hampas ng ulan sa windshield. Si Jones na 30 taong gulang ay maigpit ang kapit sa manibela. Ramdam niya ang lagkit sa mga palad kahit malamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Napapailing na lang siya habang tinatahak ang basang paligid dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa loob ng halos 7 taon ay siya ang personal driver ni Mr. Ching. Isang negosyanteng incheck na kilala sa pagiging kuripot at istrikto. Sa bawat araw na lumilipas, parang bumibigat ang dibdib ni Jones. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa utang na halos hindi na niya mabayaran. 2 taon na mula nang umutang siya ng 100,000 kay Mr. Ching para sa ospital ng anak niyang si Jessa. Ngayon, kahit pahalos hindi na siya natutulog kakatrabaho, ay kalahati pa lang ang nababayaran niya sa utang. Lagi rin kasing may patong na interes. Kaya laging may dahilan ng among incheck para hindi siya tuluyang makawala. Paano ko ba mababayaran ng buo yung kupal na incheck na yun? Gusto ko na talaga makakawala sa kanya eh. Takasa ko na lang kaya tapos umuwi kami ng pamilya ko sa probinsya. Ay nako, ano ba itong naiisip kong kalokohan Baka mamaya kasuhan pa ako nung Mr. Ching na yun. Madamay pa yung asawa at anak ko. Patusin ko na kaya yung ino-offer ni Billy sa akin. Napakamot siya ng ulo habang ang tingin ay nasa daan. Ilang saglit pa ay muling sumagi sa isip niya ang usapan nila ng kaibigang si Billy. Hindi niya makalimutan ang tanong noon na isang matagal ng kaibigan at dating driver din sa kanila noon. May ilang kaso si Billy, snatching, carnapping at ilang beses na ring nakulong. Pero laging nakakausad. Palibasa ay marunong dumiskarte sa kung ano-anong mga racket. Jones, pare, gusto mo bang kumita na mabilis? Nako Billy, wag mo akong idadamay sa mga kalokohan mo Pamilyado akong tao pre. Ito naman, kesa nagtsatsaga ka dyan kay Mr. Ching, patusin mo na to. 70K daw ang hatian par. Kapag medyo maganda, baka umabot daw ng 100,000. Saktong-sakto yun para makapagbayad ka na rin sa amo mong tsekwa. Basta malaking kita, malamang illegal yan pre. Alam ko na yung mga galawan mo Sa dami mong kaso judgmental ka naman masyado. Nagbago na ako Ito naman Masisisi mo ba ako? O yung mga nakakakilala sa'yo? Basta, wag mo na lang akong tingnan pre. Tingnan mo yung kikitain mo rito. At nasisiguro ko sa'yo na hindi illegal to pre. Bakit ba kasi ako naisip mong kontakin? Ikaw lang yung natitira kong kakilala na mapagkakatiwalaan Saka, ikaw lang yung may sasakyan. Di ko naman sasakyan yun Sa amo ko yun. At saka, ano mo pagkakatiwalaan ka dyan? Baka ako na lang talaga ang kumakausap sa'yo sa dami ng niloko mong tao. Yang ka na naman Oo, sige na. Ano ba kasing gagawin? May kargamento lang tayong ihahatid. Saglit lang daw yun, sabi ng mga kontak kong magkakapatid. Sina Ramon, Rafi, tsaka Erwinia. Sigurado kong hindi ka sasabit. Promise, dahil maayos kausap yung mga yun O ano, palag-palag na ba? Pag-iisipan ko muna. Bilisan mo lang mag-isip-isip pre. Kasi baka makakuha na ng iba yung mga yun. Sayang naman. Bukas na yun ang hapon Matapos maalala ni Jones sa mga yon, ay napabuntong hininga na naman siya ng malalim.
habang pinag-iisipang mabuti kung tutuloy ba siya o hindi. Maya-maya pa, pagka-uwi niya ay pumasok agad siya ng bahay. Doon ay sinalubong siya ng kanyang misis na si Oktora. Isang masamang balita ang pinarating sa kanya. Namatay na kasi ang nanay ng kanyang asawa. At dahil sa malayo ang probinsya na yon, kailangan nila ng sapat na pera bago umuwi. Kaya bago matulog ay pinag-isipan niyang mabuti ang offer ni Billy. Hanggang sa tawagan na nga niya yon at sabihing sasama na siya. Yung pre, buti naman pumayag ka. Salamat ha. Basta ipangako mong hindi yan illegal ha. Ayoko makulong pre. Mahal ko pamilya ko. Pwede ka naman mag-back out pre. Habang may oras pa. O ano, G ka na ba talaga? Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera ngayon Yun naman pala Magpahinga ka na at magkita na lang tayo bukas. Promise, hindi ka mapapahamak dito. Pagkababa ng cellphone ay natulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan, pasado 5:30 ay nagbiyahe na nga siya at sinundo ang mga kasama. Gamit niya ang van ng among si Mr. Ching ay nagtungo na sila sa isang liblib na lugar sa may bandang San Mateo. Sa tabi niya nakaupo si Billy at sa likod ay ang 3 pang magkakapatid na sina Ramon, Rafi at Erwinia. Nang tingnan niya ang bruskong maskuladong si Ramon, ang panganay sa 3, napansin niya kagad na mukhang sanay yun sa mga ganitong lakad. Pasimple niyang minasdan ng malaking peklat sa leeg ng nasabing lalaki at dito sa kanya lang din napansin na meron yung dalang baril. May kuminang kasi sa tagiliran noon ng tamaan ng ilaw. Si Rafi naman ay payat lang na laging nakangisi. Halatang halata rin na hindi gagawa ng maganda at parabang adik. Habang ang nag-iisang babaeng si Erwinia ay tahimik lang na hindi niya maisip na masasangkot sa kung anumang kalokohan na gagawin nila ngayon. Dahil dito ay pasimpleng tinapik ni Jones si Billy na kaagad napabaling sa kanya. Sigurado ka bang okay lang to? Bakit may dalang baril yung maskulado? Ayaw kong masabit sa kung ano ha. Billy, umayos ka ha. Relax ka lang pre. Mag-aatid lang tayo. Ilang oras lang talaga to. Tsaka isipin mo na lang. Tapos na ang problema mo kay Chekwa. At makakauwi pa kayo sa probinsya na may mga dalang pasalubong. O di ba? Hindi na nagsalita si Jones pero sa totoo lang ay gusto na talaga niyang umatras. Magkagayunman ay naiisip niya tuloy ang mukha ng asawa na gustong-gusto ring umuwi sa probinsya para madalaw ang namatay na nanay. Napabuntong hininga na lang siya ulit bago mag-focus sa pagdadrive. Dumaan sila sa isang bodega at kinuha na nga ni Ramon at Rafi ang may kalakihang kahon. Naiwan naman sa loob ng van sina Billy, Jones at Erwinia, kaya di nila nakita ang laman ng nasabing kargamento. Hindi na rin magawang mainspika ng driver ang isinakay nila dahil tila nagmamadaling magkapatid. Umalis na rin sila sa lugar na yon pagkalaon at tinungo ang sinasabing lugar ni Ramon. Pagkalipas ng lagpas 1 oras ay dumating sila sa isang lumang bahay sa gitna ng kakahuyan. Liblib na liblib talaga ang nasabing lugar. Madilim na ang paligid at mas lalong naging creepy ang pakiramdam niya dahil sa matinding katahimikan. At mahahalata na walang tao. Bago sila pumasok ay kinuha ni Ramon ng isang itim na sako sa compartment at inilapag sa lupa. Diyan may parada, Jones. Tapos, patayin mo yung makina. Bilis! Okay. Papatayin ko talaga yung makina. Magdidilim yung pali... Oo! Bilisan mo na! Sinunod nga ni Jones ang utos ng bruskong lalaki. Pero habang pinapatay ang makina at ilaw, ay napansin niyang may maliit na pigil na iyak mula sa loob ng karton. Nagulat siya na parang nabuhusan ng malamig na tubig ang muka at napatingin sa malusog na lalaki. Billy, ano to? May narinig akong umiiyak sa loob ng kargamento. Ha? May tao ba ron? Ha? Oo, meron nga. Batang babae. Dalagitan na rin. Yan yung ihahatid natin.
Ha? Anong... Sira ulo ka ba? Sabi mo sa akin kargamento ang dadalhin at hindi tao. Yan nga ang kargamento, pre. Pagkatapos naman ito bayad ka na. Sabi mo hindi ito illegal, pre. Naman oh. Bakit ba kasi ako nagtiwala sa'yo eh? Ransom job to, Jones. Huwag kang parang babae kung umasta dyan, ha? Mayaman yung pamilya niya, kaya walang mangyayari sa babaeng yan. Ipapalit lang natin para sa pera. Pagkatapos nun, pwede na ba sa'yo yung 100,000 para manahimik ka? Hindi nakaimik si Jones. Nabutla siya sa mga narinig dahil alam niyang makukulong siya kung magkataon. Gusto niyang umatras at i-start na uli ang van para lumayo na sa lugar na yon. Pero bago pa siya makagalaw ay naramdaman na niyang nakatutok ang baril ni Ramon sa gilid ng ulo niya. Relax lang, Jones. Sumunod ka na lang. O gusto mong sumunod na sa mga nilagyan ko ng bala sa ulo? Ha? Oo, sige. Relax lang ako. Susunod ako. Alisin mo na yung baril sa ulo ko. Wala siyang nagawa kundi makiayo na lang sa mga nangyayari. Galit na lang niyang pinagmasdan si Billy, nanginingitian lang din siya. Ilang saglit pa, nang nakapalibot na silang lahat sa kargamento, ay binuksan na nga ito ng magkakapatid. At doon unang nakita ni Jones ang mukha ng dalagita. Si Molina na 13 anyos, maputi, mahaba ang buhok, ngunit ang mga mata ay tila walang bakas ng takot o pagluha. Parang ang natutuwa pa yon na makita sila. Kaya nagtaka siya. Ano yung narinig kong pag-iyak kanina? Parang hindi naman siya umiiyak. Parang nakangiti pa nga siya oh. Masaya lang po ako. Ha? Ako ba ang kausap mo? Opo, naririnig kitang bumubulong-bulong kanina pa eh. Ako nga pala si Molina. Jones, wag mo kakausapin yan. Mas mabuting hindi mo siya kilala para madali kang makalimot pagtapos na ito. Hindi na nga umimik ang kabadong si Jones. Umatras na lang siya at pagkalaon ay napasuka sa isang gilid. Napuno kasi ng tensyon ng kanyang dibdib. Hinagod-hagod na lang siya ni Billy sa likod. Sinamaan niya yun ng tingin at pagkatapos ay nilapitan na sila ni Rafi at inaya na pumasok sa loob. Nakangiting nagbanta ang Ginoong parang adik na kapag nagtangka si Jones na tumakas, papatayin siya at ang buo niyang pamilya. Dahil sa takot ay hindi na nga sumuway ang driver dahil ayaw niyang mapahamak ang buo niyang pamilya. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, agad nilang ikinulong si Molina sa isang silid sa itaas. Lumang bahay yon na may amoy alat at alikabok. Mahalata talaga na matagal nang walang nakatira dito. May mga sirang bintana at sahig. Habang sa labas ay tanging ang mga punong akasya at kawayan ang nakapaligid. Kung susubukan tumakas ng isang tao ay siguradong mahuhuli rin siya kaagad. Habang si Ramon at Rafi ay nagbabantay, si Billy naman ang tumawag sa mga lolo't lola ng bata. Mr. at Mrs. Raciones, ayon sa ID na nakita nila sa bag ng dalagita. Nahatid ko na kayo, di ba? Baka pwede na akong umuwi. Ibibigay lang sa iyo ang parte mo kapag nakuha na natin yung ransom. Kaya maghintay ka lang muna dyan. Kahit huwag nyo na akong partihan. Gusto ko na talaga umuwi sa amin dahil ayaw kong maging parte ng ganitong klaseng gawain. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon mo ngayon, ha? Nung sumang-ayon ka? Simula pa lang kasama ka na dito. Hindi ko naman alam na mangingidnap kayo ng inosenteng tao Pauwiin nyo na lang ako. Hindi ako magsasalita, promise. Mananahimik talaga ako. Alam naman ni Billy yun na mapagkakatiwalaan ako sa sikreto. Gusto mo bang habang buhay kang manahimik? Ha? Sabi mo lang, para barilin na kita kagad. Billy, kausapin mo nga yung bata mo dyan at ipaintindi mo sa kanya na walang iwanan dito hanggat hindi natatapos ang trabaho. Sige, Ramon. Ako nang bahala. Boss Ramon ang itawag mo sa akin. Sige, Boss Ramon. Kakausapin ko lang tong si Jones. Sinama na nga muna ni Billy ang kaibigan sa kabilang sirasirang silid at doon sila nag-usap ng masinsinan.
Galit na galit si Jones sa ginawang panloloko sa kanya pero wala naman yung magawa. Nagtalo pa sila pero sa huli ay nakumbinsi na rin ang driver na manatili dahil natatakot siya baka siya ang unang mapatay. Pagbalik nila ay nagyaya na ang magkakapatid na puntahan si Molina sa silid kung saan yun nakakulong. Pagpasok nila roon ay tahimik lang ang dalagita na pangiti-ngiti at walang ginagawang aksyon para makatakas. Dito pa lang ay medyo nagduda na si Jones. Para bang may kung anong kakaiba sa nakinap nilang babae. Erwinia, ibigay mo na yung cellphone kay Billy para matawagan na yung pamilya nitong isda. Para makauwi na tayo pare-pareho kung maging mabilis ang transaksyon na ito. Pagkabigay ni Erwina ng cellphone ay nagdial nga kagad ang malusog na lalaki. Si Ramon at Rafi naman ay nakaantabay lang. Habang si Jones ay nangangati pa rin ang mga paa na makatakas na may halong pag-aalala para sa kaligtasan pati ng kanyang pamilya. Nag-loudspeaker si Billy habang nagriring ang cellphone. Ilang saglit lang ay meron na kagad sumagot dito kaya tila nagkusa ng manahimik ang paligid. Hello? Magandang gabi ho. Magandang gabi rin. Sino to? Sa Raciones Residence ba ito? Oo, eto nga. Bakit ba? Sino sa mga Raciones ang kausap ko ngayon? Si Ian Raciones to. Teka, sino ba itong kausap ko ha? Kung manloloko na naman to, wala kang mapapala. Makinig ka sa akin, Sir Ian. Nasa amin ang apo ninyong si Molina. Kung gusto niyo makuha siya ng buhay, maganda kayo ng 2 milyong piso. Ha? Ano? Hoy, loko-loko ka ba? Ha? Gusto mo ba na marinig ang boses ng apo mo? Sige, parinig. Inilapit nga ni Billy ang cellphone kay Molina. Tinutukan naman siya ni Ramon ng baril at sumenyas na magsalita. Dahil dito ay nagsusumigaw ang dalagita na pakunwaring natatakot. Si Jones lang ang nakapansin na parang may kakaiba talaga sa nakidnap nila. Parang may hindi tama siyang nararamdaman. Pero hindi niya lang matukoy kung ano. Inilayo na ang gadget at bumalik sa pakikipag-usap ang malusog na lalaki. Pero nagulat silang lahat dahil sa halip na matakot ang nasa kabilang linya ay humalakhak lang yon na parang walang bukas. Hoy, matanda ka. Nabaliw ka na ba? Ha? Bakit natawa ng tawa? Nasa alanganin ng apo mo. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilang matawa. Hindi kami nakikipaglukuhan sa'yo, tanda. Kung gusto mo pang makitang buhay ang apo mo, sundin mo ang sinasabi namin. 2 milyon kapalit ng buhay niya. Ilan ba kayong nandyan ngayon? Tanga ba kami para sabihin yun? Ha? Ikaw naman, nagtatanong lang eh. Akin na nga yung cellphone. Ay tanda, ang akala mo ba nakikipagbiruan kami sa'yo? Kapag hindi mo binigay ang hinihingi namin sa loob ng 24 oras, bangkay mo nang makikita itong apo mo. Pero, etong tandaan mo bago siya mamatay, sinisiguro ko sa iyong makakaranas muna siya ng hindi maganda at pagsisisihan mo yun habang buhay. Dodoblehin ko. Ano? Dodoblehin mo yung pera? Hindi ko lang dodoblehin, kundi titriplehin ko pa. Ayos! Mabilis ka naman palang kausap Titriplehin ko ang 2 milyon kapag nagawa niyong patayin ang babaeng yan. Sa sobrang pagkagulat ay walang nakapagsalita sa kanila. Napatingin lang ang lahat sa inosenteng mukha ni Molina na parang nakangiti lang sa kanila. Kahit si Jones ay tila sobra-sobrang pagtataka dahil sa sinabi ni Ginoong Ian. At dahil doon ay mas lalong tumindi ang kakaibang kutob niya para sa dalagita. Narinig mo ba ang sinabi ko? Kapag napatay niyo ang apo ko, magkakaroon na kayo ng 6 na milyon. Baliw ka ba? Ipapapatay mo na sa amin ang apo mo? Kesa tanong ka ng tanong, bakit di mo gawin ang sinasabi ko? Kapag nadalo niyo sa akin ang ulo niya, ibibigay ko kagad ang pera. Baliw ka na ba? Sigurado kong nasa liblib na lugar kayo. Kaya huwag niyo nang patagalin pa ang oras dahil kapag lumalim na ang gabi, siguradong kawawa kayong lahat. Hindi na nagawang makasagot ni Ramon dahil nag-drop call na ang nasa kabilang linya.
Sinubukan nilang tawagan ulit si Ginoong Ian pero hindi na nila makontak pa. Nagkatinginan na lang sina Ramon, Rafi, Erwinia at Billy sa isa't isa habang punong-puno ng pagtataka. Si Jones naman ay nakatuon pa rin ng atensyon sa dalagita na parabang sinusuri niya ang buong pagkatao nito. Tama ba yung narinig ko? O nabibingi lang ako, boss? Malinaw naman, di ba? Patayin daw natin tong apo niya at magkakaroon tayo ng 6 na milyon? Nanggagago lang tong matandang to eh. Kapag dinala natin ang ulo ng apo niya sa kanya, siguradong mahuhuli tayo ng mga pulis. Eh anong gagawin natin? Di ko alam. Hindi ko napaghandaan yung ganitong sitwasyon eh. Paano hindi mo alam? Paano na yung pera natin kung nagkataon? Wala tayong makukuha at wala rin bala tayong mapapala. Gawin na lang natin yung gusto ng Mr. Ian. Patayin natin tong apo niya. Tapos, dali natin dun. Eh di gawin mo. Para makulong ka ulit. Bakit hindi na lang po ganito ang gawin natin? Natigilan na naman ang lahat at napatingin kay Molina na nakangiti na naman. Si Jones ay mas lalong tumindi ang kutob habang patuloy na inoobserbahan ng kilos ng dalagita. Maraming tumakbong tanong sa isipan niya dahil alam niyang meron talagang kakaiba. Bakit hindi natakot ang pamilya niya? Saka, bakit parang mas natutuwa pa yung matandang lalaki? Anong meron sa babaeng to? Kanina pa rin siya pangiti-ngiti. Ay, kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Sasabihin ko na po sa inyo ang totoo kung bakit gusto kong ipapatay sa inyo ni Lolo. Alam niya kasing uuwi rin naman ako pagkatapos ng gabing to eh. Anong ibig mo sabihin, bata ka? Paano ka makakauwi? Papatayin ka na nga namin eh. Bakit hindi na lang po tayo maglaro ng tagu-taguan? Ako po yung taya tapos kayo po ang magtatago. Ikaw ang magtago dahil kapag nahuli kita, siguradong yari ka sa akin. Bakit hindi mo pa po ako yariin ngayon? Yung mga katulad mo pa naman po ang mga tipo kong lalaki. Habang pinakikinggan ni Jones ang pag-uusap nila, ay parang nagiging kakaiba ang boses ni Molina para sa kanya. Siya lang sa kanilang lahat na naroon ang nakakarinig ng maladyablong boses ng dalagita. At dahil sa patuloy na pagbubuyo, ay nagtangka nang lumapit ang magkapatid na Ramon at Rafi pero pinigilan sila ni Jones. Huwag kayong lalapit sa kanya. Hindi siya normal na tao. Napatingin silang lahat ulit kay Molina. At sa unang pagkakataon ay nakita nilang lahat ang mga mata ng dalagita na biglang namula. Kumislap yon habang tila humingiti ng makahulugan na parang nagbabadya ng matinding panganib. Sa isang iglap ay tila ba bumigat ang ihip ng hangin sa loob ng lumang bahay. Pero hindi nakinig si Rafi sa babala ni Jones. Punong-puno ng pagnanasa siyang lumapit sa dalagita. Teka lang, Rafi. Makinig ka sa akin. Huwag mo siyang lapitan. Pakiusap. Tumawa lang din si Rafi habang silang lahat naman ay nakatanga. Halata sa bawat pagkilos ng malaadik na lalaki ang tila pagkahibang. Ang mga mata niya ay sabik na talaga sa pagnanasa. Kanina pa talaga kasi siya nagtitimpi. At ngayon nagkakagulo sila ay inakala niyang pagkakataon na yon para magpakasawa sa babaeng kanilang kinidnap. Hindi pa tuluyang nakakalapit si Rafi nang biglang may mabilis na nangyari. Nakita nila ang ngiting abot tenga ni Molina. Pagkalaon nang mag-angat siya ng ulo, ay doon nila napagmasdan ang kakaiba niyang itsura. Mas lalong nanlilisik at namumula ang mga mata. Halika rito, Kuya Rafi! Lumapit ka! Sa isang kisap mata ay nakarinig sila ng tila matinis na tunog ng napunit na laman. Biglang may sumilit na dugo at tumalamsik yon sa sahig. Sa harap mismo ni na Jones, Billy, Ramon at Erwinia. Gulat na napatigil ang lahat. Napatras si Billy. Si Ramon at Erwinia ay napatulala sa kanilang kapatid. Habang si Jones ay kitang-kita ang kaba sa hilatya ng pagmumukha. Bakit may tumalsik na dugo? Rafi, anong ginawa mo sa kanya? Huwag mo siyang saktan.
Natigilan na ang bruskong lalaki dahil nakita nila kay Rafi mismo nang galing ang tumatagas na dugo. Ang malaadik na lalaki na dating nagyayabang, ngayon ay nakatirik na ang mga mata kasunod ng pagkahandusay sa sahig. Pagkalagpak ng katawan niya ay napatingin siya sa dibdib niyang may malaking hiwa na parang pinigtas ng malalim na kuko. Nanlaki ang mga mata ni Erwinia at napatingin sa sobrang pagkagulat. Ang tatlong lalaki naman ay hindi rin makapaniwala sa mga nakita. Lalo na nang bumaling ang tingin nila kay Molina. Nasyak silang lahat dahil may bahid na ng dugo ang mga kamay nito habang dinidila-dilaan. Pwede nang pagtiyagaan ang lasa ng karne niya. Pero mas gusto kitang matikman, Kuya Ramon. Sa ganda ng katawan mo, halata namang masarap ang sariwang karne mo at dugo. Habang natitigilan ng lahat, ay dahan-dahang inilabas ni Molina sa bibig ang isang bagay. Ang piraso ng laman na galing sa dibdib mismo ng nakahandusay na si Rafi. Ngumiti siya pagkalaon habang pinagkikikiskis ang mga palay na may bahid na ng dugo. Ang init ng dugo niya at medyo manamis-namis. Hindi ko akalain na ganun ang lasa kahit na mukha siyang adik ah. Pero tama nang natikman ko na siya. Ngayon, ikaw naman, Kuya Ramon. Etong tikman mo sa akin, baliw! Dali-daling naglabas ng baril ang bruskong lalaki at sunod-sunod na pinaputukan ang malahalimaw na dalagita. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang putok ng baril pero ni isa sa mga ito ay walang tumama. Tumalon si Molina at mabilis na kumilos na parang mabangis na hayop. Kitang-kita nilang lahat kung paano siyang kumapit sa mga dingding at nagpatalon-talon paikot-ikot sa kanila. Habang nakatanga sina Billy, Jones at Erwinia ay hindi naman nagpaawat si Ramon sa pagsugod. Kinuha niya ang lumang tomba-tomba sa isang gilid at saka to hinagis kay Molina. Pero katulad ng bala ng baril ay naiwasan yun ng dalagita. Kaya muling nagpaputok ang bruskong lalaki na punong-puno ng paggigigil. Pagkalaon ay tumingin siya sa mga kasama na hindi pa rin makapaniwala sa mga nasaksihan. Erwinia, kunin mo si Rafi, bilis! Kayo namang dalawang lintik kayo. Tumulong kayo mga siraulo. Pero bago pa makakilos sina Billy at Jones, sa isang kisap mata ay nagtungo na si Molina sa bintana. Sumulyap siya sa lahat at ngumiti bago tuluyang tumalon palabas. Hindi kita matatakasing alimaw ka! Dumungaw nga sa bintana si Ramon at balak pa niyang sundan sa labas si Molina. Pero natigilan na siya dahil sa sigaw ni Erwinia. Dali-dali ngang lumapit ang bruskong lalaki sa kapatid nilang nakahandusay na naghihingalo. Umiyak-iyak pa ang babaeng kapatid habang pinipigilan ang pagtagas ng masaganang dugo sa dibdib ni Rafi. Si Billy naman ay natulala at hindi pa rin makapagsalita matapos ang mga nakita. Lalabas sana siya ng bahay habang hawak ang cellphone pero pinigil siya ni Jones. Mamamatay ka kapag lumabas ka rito, Billy. Anong ibig mo sabihin? Nakita mo naman yung ginawa niya kay Rafi, di ba? Hindi siya ordinaryong tao. Isa lang siyang inosyenteng dalagita. Hindi niya magagawa yan sa kapatid ko. Yung ganong itsura, sasabihin mong ordinaryong dalagita. Nakarinig na ako ng tungkol sa kanya sa probinsya ng asawa ko nung huli kaming umuwi. Aswang ang babaeng yun. Hindi siya tao. Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Kakanood mo yan ng pantaserye eh. Paniwalaan mo man ako o hindi, totoong sinabi ko. Saka, nakita mo naman di ba kung paano siya magtalon-talon sa dingding? Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit natawa lang si Mr. Ian nung nalaman niyang kinidnap niyo yung apo niya. Kaya niya rin tayo hinamon na triple ng pera kapag napatay natin ang babaeng yun eh. Dahil halimaw si Molina. Walang ya. Umalis na tayo rito. Ayaw ko na rito. Natigilan na sila nang muling sumigaw si Erwinia. Paano kasi ay nag-agaw buhay na talaga si Rafi. Lumapit si Ramon para akayin ang kapatid pero unti-unti nang bumagal ang paghinga nito. Tumawag na tayo ng pulis. Tatawag na ako ng pulis bago pa tayo patayin lahat ng halimaw na yun. Baliw ka ba? Tatawag ka ng pulis?
Gusto mo ba na mahuli tayong lahat? Mas okay na ako mabulok sa kulungan kaysa mamatay sa aswang o kung anumang halimaw na yun. Akin na yung cellphone mo! Akin na yan! Mabilis na kinuha ni Ramon ang gadget at saka ito tinapak-tapakan hanggang sa masira. Halos manlumo naman si Billy sa takot dahil sa ginawang to ng bruskong lalaki. Yan! Wala nang tatawag sa pulis! Bakit mo sinira yung cellphone ko? Mamamatay tayo lahat dito. Papatay tayo ng aswang na yun. Gusto mo bang unahin na kita, ha? Akong pumatay sa'yo para hindi ka na mahirapan. Papuputukin ko na lang tong baril ko sa ulo mo. Tama na yan! Pakiusap! Kapag nagpatayan kayo rito, mas lalo lang matutuwa si Molina. Umalis na tayo rito kung gusto nating maisalba pa yung buhay ni Rafi. Pumunta na tayong lahat sa sasakyan ng amo ko. Tara na! Natahimik lahat at nagkatinginan. Nagkasundo nga sila na umalis na sa lugar na yon at wala na silang inaksayang oras. Mag-isang binuhat ni Ramon ang naghihingalong kapatid, habang sina Billy, Jones at Erwinia ay nagbitbit ng kanya-kanyang mga sandata na pwede nilang magamit lahat sa aswang. Nang nasa labas na sila, napatingin ng lahat sa van, bago igala ang tingin sa paligid. Kanya-kanya nilang iginala ang flashlight na hawak sa palibot ng lugar. Nakatulong din ang bilog na buwan na tila nagdidilig ng liwanag. Marahan at maingat silang naglakad hanggang makarating na sa van. Dali-daling binuksan ni Ramon ang pinto at dahan-dahang isinakay ang kapatid niya. Papasok na ang lahat na makarinig sila ng kakaibang alulong mula sa hindi kalayuan. At mula sa hindi kalayuan, mula sa pinanggagalingan ng nasabing alulong, nakakita sila ng magkapares na namumulang mga mata. Muling umalingaw-ngaw ang alulong ng halimaw sa paligid kaya kinabahan ng lahat. Nandiyan na yung aswang! Ako nang maunang sumakay! Sa pagmamadali ay tinulak ni Billy si Ramon. Nawalan yun ng balanse at natumba. Napahawak siya sa paan na naghihingalong si Rafi na nakahiga na sa upuan kaya nahatak tuloy yun palabas. Sabay silang napandusay sa sahig habang si Erwinia ay takot na nakatanga lang. Si Jones naman na nakaupo lang sa driver's seat ay sinususian na ang van ay muling lumabas para tumulong. Nang aalalay na siya kay Ramon at Rafi ay saka lumitaw si Molina na nagtatago sa dilim kanina. Sa unang pagkakataon ay doon nila nakita ang itsura nito bilang isang mapaminsalang aswang. Ganun pa rin ang taas niya pero gulo-gulo na ang buhok na parang isang bruha. Ang mga mata niya ay namumula ng husto at nanlilisik na parang papatayin sa pamamagitan lang ng tingin. Ang noon niya ay tila may bukol-bukol na parang may kung anong kumikislot-kislot mula roon. Pagngiti niya ay umusli ang matutulis at mahabang mga ngipin na parang pako. Nabanat ito hanggang tenga kaya lalo siyang kinatakutan. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ay nang lumitaw ang mahaba nitong dila na umabot sa sahig. Doon nila nakita ang dulo nitong pabilog na parang may mga tinik-tinik. Habang papalapit sa kanila, ay kinikiskis ng aswang ang mga kuko niya sa lupa. Nakangiti yun na parang tuwang-tuwa silang pinagmamasdan na takot sa kanya. Halimaw! Halimaw! Tulungan mo ako rito, Billy! Hatakin natin si Ramon, bilis! Bahala kayo dyan! Takot na lumabas ng van si Billy at dali-daling bumalik sa loob ng sirasirang bahay. Dahil dito, naiwan na lang sina Jones, Erwinia kasama si Ramon na nadagdagan pa rin ng agaw buhay na si Rafi. Nang nakabuelo na ang kamay ng bruskong lalaki, ay dali-dali niyang itinulak ang nakadagang kapatid. Tumayo siya kaagad pero nagulat sila sa sumunod na nangyari. Sobrang lapit na pala sa kanila ni Molina. Mabilis na naman ang mga sumunod na pangyayari. Kitang-kita nilang tatlo kung paano nag-stretch ang dila ng aswang katulad ng sa palaka. At ang matinik na pabilog na nasa dulo nito ay bumaon ulit sa dugoang dibdib ng nakahandusay na si Rafi. Sa isang kisap mata ay hinigit ng halimaw ang nasabing katawan. Napasigaw naman si Erwinia sa takot habang si Ramon ay binunot kagad ang baril at nagpaputok ng ilang beses. Pero sa kasamaang palad ay nakaiwas na naman ang nakakatakot na nilalang.
Naubos na rin ang bala ng baril. Sige, mamaya, kapag napagsawaan ko na. Ayop ka! Ibalik mo ang kapatid ko! Papatayin kita, halimaw ka! Tangan ng lantang gulay na katawan ni Rafi ay umatras at nagtago sa dilim si Molina. Binalak siyang sugurin ni Ramon pero umawat na sina Jones at Erwinia. Bakit niyo ako pinigilan? Mamamatay ka rin kapag sumunod ka doon. Bumalik na muna tayo sa loob ng van. Umalis na tayo rito. Hayaan niyo ako! Mga buwisit! Natigilan na si Ramon nang umiiyak na sumigaw si Erwinia. Doon ay tila nahimasmasan siya at sumunod na lang kaagad papasok sa loob ng van. Nambubuhay na ni Jones ang makina ng sasakyan. Ganun na lang ang gulat niya dahil wala na roon ng susi. Oh! Ano bang hinihintay mo? Bandarin mo na tong van! Nawawala yung susi eh. Iniwan ko lang dito yun. Walang iyang bondat to ah! Siya siguro ang kumuha nun! Nasaan na ba yung hinayubak na yon? Nasa loob ng bahay. Papatayo ko yung walang yan! Lumabas ulit si Ramon ng sasakyan at nagkasaan ng baril saka tumakbo sa loob ng sirasirang bahay. Dahil sa takot na baka makipagpatayan ng bruskong lalaki, sumunod si Erwinia. Ganun na rin ang ginawa ni Jones sapagkat ayaw niyang maiwan na mag-isa roon. Naisip niyang baka siya na ang isunod ng aswang. Habang naghihintay sa kanila ang kamatayan sa labas ng sirasirang bahay, ay hinanap nga nila ang pinagtataguan ni Billy. Pero kitang-kita pa rin sa mukha ng magkapatid ang pinaghalong galit, takot at lungkot dahil sa nangyari kay Rafi. Hoy, taba! Magpakita ka ng hinayubak ka! Ilabas mo yung susi, animal ka! Billy! Pakiusap naman! Magpakita ka na! Para makalis na tayong lahat sa lugar na ito! Lumabas ka na! Kapag lumawas ka, isiguraduhin kong lulumpuin kita at tatapesin ko ng malaki ang tiyan mo! Sa tingin mo, magpapakita siya sa atin kung ganyan ka makipag-usap? Wag mo akong turuan kung anong gagawin ko ha! Masyado kang high blood eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Kung ganyan ka ng ganyan, lalo lang magtatago yung tao. Bago pa natin siya makita, malamang napatay na tayo ng aswang sa labas. Bago ako mapatay ng halimaw na yon, pasasabugin ko muna ang ulo niya. Dahil sa ginawa niya sa kapatid namin. Pagkatapos, dadalhin ko yun sa lolo niya para makuha ko yung pera. Grabe, pera pa rin ang iniisip mo hanggang ngayon? Ganyan ka ba talaga kasakim? Manahimik ka na lang. Kung ayaw mong sa'yo ko ibaling ang gigil ko sa mga nangyayari. Tawagin mo na kaming sakim kung gusto mo. Wala kang alam sa buhay namin. Kung ayaw mo ng pamamaraan ko, lumayo ka at hayaan mo na kami ni Erwinia. Hindi na nakaimik pa si Jones. Tinapik na rin kasi siya ng babae sa balikat at tumangulang. Pagkalakad ng magkapatid ay napabuntong hininga na lang siya saka sumunod sa dalawa. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, ay patuloy din ang paghahanap nila kay Billy. Nahalughog na nila simula sa basement ng sirasirang bahay hanggang sa ikalawang palapag. Dahil dito ay mas lalo lang uminit ang ulo ni Ramon. Gigil na gigil talaga siyang makita at mapanagot ang matabang lalaki. Saan ka ba nagtatagong animal ka? Eksaktong pagkasabi niya noon ay bigla silang nakarinig ng mahihinang kaluskos sa kisame. Nakatinginan silang tatlo at saka lang nila napagtanto na hindi pa nga nila naakyat ang bahaging yun ng sirasirang bahay. Hinanap nila ang akyata na nakita agad ni Erwinia sa dulo ng pasilyo ng ikalawang palapag. Pagkahatak sa nilulumang tali ay lumantad ang hagdan pataas at dali-daling umakyat doon si Ramon. Sumunod ang kanyang kapatid bago si Jones na tila nag-aalala pa rin. Iginala nila ang flashlight hanggang sa makita nga nila sa isang sulok ang nakauslim paa ni Billy. Dahil dito ay galit na sumugod si Ramon at tinatak ang matabang lalaki. Kumawala yon, pero binigyan niya ng matinding sipa sa tagiliran hanggang sa mapaluhod at mapasuka. Hindi pa nakontento ang bruskong lalaki. Sinuntok niya pa yon ng ilang beses sa muka hanggang sa magdugo. Sinubukang umawat ni Jones pero pinigilan siya ni Erwinia kaya di na rin siya umalma. Ginulpi na nga ng ginulpi ni Ramon si Billy na walang palag. Tarantado kang loko-loko ka! Mandarambong ka talaga eh, no? Itulak mo pa ako kanina. Kaya kami natumba ng kapatid ko sa labas ng van eh. Dahil sa'yo,
Nakakuha ng halimaw na yun si Rafi. Tapos kayo, tinakbuhan mo kami. Kinuha mo pa yung susi. Ilabas mo yung susi, gago ka. Wala sa akin yung susi. Bakit ko naman kukunin yun? Dahil mandarambong ka. Ikaw ang totoong sakim. Gusto mong ikaw lang ang makatakas sa lugar na ito kaya mo yung kinuha. Balak mo kaming iwan dito para malapan ang halimaw na yun, ano? Hindi dapat talaga ako nagtiwala sa yung bonjing ka eh. Alam mo rin, Neno. Pero wala sa akin yung susi. Nakukulangan ka pa sa bugbog eh, no? Ito bang sa'yo? Ano? Hindi mo pa rin lalabas? Bakit? Ayaw mo bang maniwala na wala sa akin yung susi? Hindi mo ba naisip na baka yung mismong si Diyos ang nagtago? Malay ba natin kung gusto niya tayo magpatayan para makaganti siya sa atin? Ha? Siraulo ka talaga, Billy. Gagawin mo pa akong katulad mong manluloko. Dapat talaga hindi na ako nagtiwala sa iyo eh. Wala kang pagbabago, loko-loko ka. Mga tanga-tanga kayo eh. Mga ututo kayo lahat. Total, pamamatay na rin naman tayo lahat dito. Sasabihin ko ng totoong plano ko. Kapag nakuha natin yung 2 milyon, bala ko sana kayong takbuhan eh. At kayo ituturo ko sa mga pulis dahil mga madali kayong mauto. Pero pare-pareho tayong nakakarma eh. Halimaw pala yung nadukot natin. Imbis yung pamilya Rasyones yung mga biktima, tayo pala na biktima. Sama-sama tayong mamamatay ngayon dito. Tarantado ka talagang baboy ka eh. Etong sa'yo. Tikman mo itong mga siba at tadyak ko. Rico! Ilabas mo yung susi ng van. Kundi, papuputukin ko sa ulo mo itong baril ko. Hindi maganda. Hindi ko na mararamdaman kung paano lapain ang aswang na yon. Ay, animal ka talaga. Natigilan na silang lahat nang marinig ang tunog ng sasakyan mula sa labas. Dahil dito ay napaling ang atensyon nila sa maliit na bintana na nasa attic. Ganun na lang ang gulat nila nang nasa driver's seat na si Molina na nasa anyo pa rin ang pagiging aswang. Tumingin yun sa kanila na tuwang-tuwa pa. Pagkatapos ay muli nitong pinatay ang makina at ipinakita ang susi. Naririnig ko kayong kanino pa nagtatalo-talo kung nasan yung susi. Kaya heto, hinanap ko at nakita ko nasa ilalim ng upuan. Malamang nahulog to. Mabuti na lang at tinuruan ako noon ng mga tauhan ni Lolo at Lola kung paano magmaneho. Masubukan nga. Habang tinatawanan sila na parang kinukutya, ay muling binuhay ng dalagita ang makina ng sasakyan. Umugong ang tulog nito hanggang sa bigla niyang pinaandar. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawa ng mga nasa attic na makagawa ng hakbang. Hindi na rin naman kasi sila aabot kung sakali. Nagulat na lang sila na magtuloy-tuloy ang van sa kakahuyan. Hanggang sa makarinig sila ng malakas na ugong. Maya-maya pa mula sa hindi kalayuan ay nakakita sila ng usok. Ay, putragis! Nabigla sila nang biglang pumutok ang baril. Nakipag-agawan na kasi si Billy kay Ramon. Sa galit ang bruskong lalaki ay sinipa niya ng malakas sa mukha ang kaaway. Pero hindi naman sinasadyang makalabit ulit ang gatilyo ng baril. Napayoko si Jones at pagtingin niya sa gawing kanan kung nasaan si Erwinia ay naggulat siya sa nakita. Dumudugo na kasi ang kanang tagiliran ng babae. Ramon! Tinamaan si Erwinia! Erwinia! Sinamantala ni Billy ang pagkakataong nakabaling ang atensyon ni Ramon sa kapatid na babae. Inagaw niya ang baril sa kaumatras at itinutok sa kanila. Walang lalapit sa inyo! Lumakad ka ng patras, bruskong lalaki! Bilisan mo! Papatayin kita! Unahin mo muna yung kapatid mong isa pa na nagigalo na rin. Paano? Maiwan ko na kayo dyan. Para sama-sama na kayong patay ng aswang na yun. Visit ka! Hahabol pa sana si Ramon pero tinutukan pa siya ng matabang lalaki habang pababa sa hagdan. Nang mawala na yun sa paningin nila, ay sa kanila binalingan ng kapatid na nakahandusay na rin sa sahig. Erwinia, ayos ka lang ba? Ramon, kailangan natin ng tela. Bilisan mo. Kailangan mapigil ang pagtagis ng dugo. Ito na lang muna ang damit ko. Hinubad na nga ng bruskong lalaki ang damit niya at pinunit naman to ni Jones. Saka ibinenda sa babaeng nahihirapan sa tama sa tagiliran. Magiging ayos din ang lahat. Makakalis tayo rito. Makakauwi tayo sa atin. Pangako! Paano na tayo makakalis dito ngayon? Wala na nga yung van. Sama ko pa yung sasakyan na yun.
Paano ko ipapaliwanag to kay Mr. Ching? Nagpatong-patong na lalo yung problema ko eh. Huwag ka nang umasa na parang ikaw lang ang problema rito ha. Kung inaanap mo sana yung susi ng van, hindi sana mangyayari to. Oo na, mali na ako. Kasalanan ko bang nataranta ako kagad? Pero wag na tayo magsisiyan. Gumawa na lang tayo ng paraan para makalis dito. Kung gusto mo pang mabuhay ang kapatid mo. Ay nako, pasensya na. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapatay ang Billy na yon. Walang iyasang mandarambong na leche na yon. Uunahin mo pa ba yung kaysa sa kaligtasan ng kapatid mo? Ano ka ba? Umalis na kayo rito ni Erwin niya. Kapag tinahak nyo ng diretso yung daan sa likod nitong bahay, sapa ron. Sa pagkakatanda ko, nung una kong punta rito sa lugar na to may nakita ko malapit na iilang bahay doon. Pwede kayong humingi ng tulong. Pero malayo-layo pa rin yung dito Kaya dapat magmadali kayo. Alam mo na yun, di ba, Erwin niya? Kaya ikaw na ang bahalang magturo kay Jones. Paano kami lalabas dito? May aswang sa labas na naghihintay na malapa tayong lahat. Kaya nga huhulihin ko yung tabatsoy na yun At siya yung ipapahin kong hayop siya. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang ito. Paano mo siya hanapin? Saka may baril siya. Bahala na! Bago pa sila matapos sa makapag-usap, ay biglang may malakas na kalabog na silang narinig mula sa bubong ng bahay. Sabay-sabay silang napatingala hanggang sa makarinig ng mga mabibigat na yabag mula sa bubong. Sinundan yun ng ungol ng halimaw na pagkalaon ay tila tumawa na parang demonyo. Itinutok ni Jones ang flashlight sa bubong habang nakaantabay, pero sinenyasan siya ni Ramon na patayin yun at manahimik. Akala niyo siguro kahit nananahimik kayo dyan, hindi ko malalaman kung nasan kayo, no? Amoy na amoy ko ang sariwang dugo ng isang babae. Bigla na naman tuloy ako natakam. Siguradong mas masarap ang karne at dugo niya kesa roon sa una kong natikman. Pagkasabing yun ni Molina ay bigla siyang lumundag. Nasira ang bubungan at nahulog siya mula roon. Napapikit naman saglit sina Jones, Ramon at Erwinia. Pagdilat ng mga mata nila ay tumambad na nga sa kanilang paningin ang aswang. Sa pagkakataong yon ay merong nagbago sa wangis nito. Kung kanina ay gulo-gulo lang ang buhok na parang bruha, matutuli sa mga ngipin, mahaba mga kuko at tila may bukol-bukol na nakikislutan sa noo. Ngayon naman ay mas pumangit ang mukha nito. Lumubog na ang ilong na parang paniki. Nagulat din sila dahil mas tumaas ito na halos naging kasing laki na ni Ramon. Nag-iba rin ang hubog ng katawan na parang hindi na bata. Ihuhuli na kita, Kuya Ramon. Uunahin ko muna si ate dahil baka maubos na ang dugo niya. Mas masarap talaga kapag sariwang karne at dugo ng tao ang titikman. Yung kanina kasi, ilang minuto nang patay nung natikman ko Etong kainin mong halimaw ka! Walang pag-aalinlangang binuhat ni Ramon ang lumang maliit na tukador na nasa gilid niya. Pagkatapos ay hinagis niya to sa halimaw. Hindi pa siya nakontento dahil kumuha pa siya ng isa pang kagamitan at sumalakay. Jones! Erwinia! Bumaba na kayo! Bilisan nyo! Pagtakbo ng dalawa ay nakita pa ni Jones kung papaanong paghahampasin ni Ramon ang aswang hanggang sa tumalsik yon sa bintanang naroon. Hindi to nahulog dahil nakakapit pa sa dungawan. Pagkalaon ay sumunod na rin sa kanila ang bruskong lalaki at hinayaan na niya ang halimaw. Magkakasunuran lang silang bumaba. At nang nasa ikalawang palapag na, ay napatingin din silang lahat sa kisame. Narinig kasi nilang may mabibigat na yabag mula roon. Bilisan nyo! Nasa itaas pa yung aswang! Umalali kagad si Ramon sa kapatid at sabay-sabay silang bumaba ng hagdan papuntang ground floor. Dumiretso sila sa kusina dahil naroon ang pinto papunta sa likod ng bahay. Pero mula sa isa pang pinto sa kaliwa kung saan may maliit na silid ay nakita ni Jones na nakadungaw si Billy habang nakatutok ang baril. Nang ma-realize niyang papuputukan sila ay kagad niyang hinigit sina Ramon at Erwinia. Kaya habang tumatakbo ay napayukod sila dahilan para mawala ng balanse. Sabay-sabay silang napadaus-us at nadapa sa sahig. Saka naman lumabas si Billy sa pinagtataguan. Puno pa rin ng sugat at natutuyong dugo ang mukha nito dahil sa pambubugbog sa kanya. Sinabi ko na sa inyong, wag na kayong bababa, di ba?
Bakit hindi pa kayo nagpakain sa aswang para mabusog na yon at hindi na ako kainin? Billy, nasa likuran mo na yung aswang! Paglingon nga ng malusog na lalaki, ay tumambad na si Molina na nasaan yung aswang. Ngumiti yun na pagkalaon ay biglang tumalim ang mga tingin na handang sumalakay. Sa pagkataranta ni Billy, ay bigla niya kinalabit ang gatilyo ng baril nang hindi pa nasisentro na maayos. Natatawa siyang pinagmasdan ng aswang na parang demonyo habang dahan-dahang lumalapit. Sinamantala naman ni na Jones at Ramon ang pagkakataon. Pagtayo ay inalalayang kagad nila si Erwinia at lumabas ng pintuan. Pero tumigil din ang bruskong lalaki na ipinagtaka ng dalawang nauna. Ramon, tara na! Hayaan mo na sila dyan! Tara na, pakiusap! Mauna na kayo! Kukunin ko yung baril! Hindi na importante yun, ano ka ba? Bilis na! Mauna na kayo! Susunod ako! Pangako! Sinubukan pa ni Erwinia na pigilan ang nakatatandang kapatid pero tumakbo na yon pabalik sa loob. Dahil dito ay inakag na nga ni Jones ang babae palayo sa lugar na yon. Pero hindi pa man sila nakakalayo ay nagulat na lang sila nang makarinig ng malakas na kalabog. Paglingon nila ay nakita nilang tumalsik sa sira-sirang bintana ng kusina si Billy. Pagkalaon ay dahan-dahan pa yung tumayo. Kaya saglit na huminto si Erwinia dahil hinahanap niya si Ramon. Pero biglang lumabas din sa bintana ang aswang na si Molina. Dahil dito ay takot na tumakbo ang matabang lalaki. Nang sasakmali na siya ng aswang ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Napatingin silang lahat sa pinanggalingan ng ingay at doon nila nakita si Ramon na nakatayo sa pinto. Hawak-hawak ang baril. May sugat na rin siya sa bandang hita pero hindi niya to alintana. At dahil tinamaan ng aswang sa bandang likod, galit yung umangil saka nagpakawala ng nakabibingi at nakakakilabot na ungol. Sinubukan nitong salakayin si Ramon pero pinaputukan niya ulit ng pagkakasunod ang aswang. Dahil dito ay napilitan ng halimaw na lumayo at muling magtago sa dilim. Sinamantala na ng lahat ang pagkakataon. Kumaway-kaway si Jones at Erwinia na kaagad nilapitan ng bruskong lalaki. Sumunod naman sa kanila ang bugbog saradong si Billy. Ayop ka! Bakit ka sumusunod sa amin, ha? Ang tigas pala ng mukha mo, Billy! Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Pasensya na sa ginawa ko. Dapat magtulungan tayo. Wala ka nang may tutulong sa amin! Kung mas marami tayo, mas malaking tsansa na mapatay natin yung aswang. At katulad ng sinabi ni Mr. Ian, kapag napugot natin ang ulo niya at nadala doon sa kanya maghati-hati tayo sa 6 na milyon. Pera pa rin ang nasa isip mo? Mamamatay na lang tayo sa aswang na yon? Pasensya na, pero parang awa nyo na. Huwag niyo kong iwan dito. Kung saan man kayo pupunta, isama niyo na ako. Deserve ko rin namang mabuhay, di ba? Pagkatapos sa mga ginawa mo sa amin kanina, mas deserve mong mamatay! tinutukan na ng baril ni Ramon ang ulo ni Billy. Nanikluhod naman yon at nagmamakaawa talaga na huwag siyang papatayin. Nagbitiw din ng matabang lalaki ng kung ano-anong pangako pero hindi na pinaniwalaan yun ng dalawang lalaki. Yun nga lang ay umawat si Erwinia na nangihina na rin. Nakiusap ang babae na magmadali na sila bago pa bumalik ang aswang at patayin silang lahat. Naiinis man ay napabuntong hininga na lang pareho sila Jones at Ramon. Pinasama nila si Billy pero nakabantay sarado sila sa mga ikinikilos noon. Nagmadali na silang lahat na tinahak ang daan papunta sa sapa. Tahimik at wala nang nagsasalita sa kanila. Tanging ang huni ng mga kuliglig lang ang naririnig nila roon. Subalit kalaunan ay naputol din nang biglang umalingaw-ngaw ang isang mababang pag-angil sa kakahuyan. Parang tunog ng hayop na may pinipigilang galit. Alam na nilang simuli na to, kaya nagmadali silang tatlo. Bilisan na natin! At ikaw, Billy, subukan mo lang gumawa ng hindi maganda. Hindi na talaga ako magdadalawang isip na barilin ka sa ulo. Huwag ka mag-alala. Wala na akong gagawing hindi maganda. Jones, wag mong ialis ang tingin mo sa bondat na yan, ha? Oo, sige na at bilisan na natin. Mas lalong lumalakas yung boses ni Molina eh. Siguradong nakasunod na siya sa atin. Habang naglalakad at nakaalalay sa sugatang si Erwinia, ay panay ang paggala ng baril ni Ramon sa palibot.
Met maya niya rin tinitingnan ang natitirang magazine sa secured pocket niya. Si Jones din ay alerto sa paligid habang minamatyagan ang bandarambong na si Billy. Nasa hulihan kasi siya kasama ang nasabing lalaki. Nang nasa bandang batuan na sila, sinyalis na malapit na sa sapa, dumampot siya ng batong solid para gawing sandata kung sakaling biglang sumalakay ang aswang. Kabado pa rin siya sa mga nangyayari pero pinipilit niyang ikalma ang sarili. Malapit na tayo sa sapa. Naririnig ko na nga rin yung lagaslas ng tubig. Buti naman at malapit na tayo. Pagod na ako eh. Huwag ka muna magsasalita. Walang may pakialam sa mga sinasabi mo. Masyado ka naman sa akin, boss. Naalala ko lang kasi yung nakukwento noon ng lola ko eh. Tungkol yun sa mga aswang. Takot daw sila sa mga dagat at ilog. Hindi raw natawid ng mga yun sa ganun eh. Wala akong pakialam sa mga kinukwento mo. Ang sabi ko, manahimik ka. Tama na yan. Makinig kayo mabuti. Naririnig ko yung aswang. Hindi nga nagkamali si Jones dahil mula sa di kalayuan ay malakas nilang narinig ang galit ng pag-angil ni Molina. At paglingon nila, pare-pareho sa likuran ay nakita na nga nila ang nasabing aswang. Takbo na! Tumawid na tayo sa sapa, bilisan nyo! Nauna na naman ang matabang lalaki sa pagtakbo na parang wala siyang mga kasama. Napaismid na lang sina Jones at Ramon sa inis pero nagmadali na rin silang naglakad kasama si Erwinia. Hanggang sa tumambad na sa kanilang paningin ang sapa. Nagliwanag na rin ang gusto sa bandaron dahil sa bilog na buwan na parang nananalamin sa malinaw na daloy ng sapa. Mababaw lang din to na hindi pa lagpas tuhod kaya kitang-kita nila ang lalim ng tubig. Nanguna na nga tumawid sa kabila si Billy na sinundan lang nila at maya-maya pa nga ay nandun na nga rin sa likuran nila si Molina. Bilisan nyo na! Nasa likod nyo na siya, bilis! Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Pagkasabing yun ni Molina ay meron siyang inihagis. Lumagpak yun sa harapan ni na Jones, Ramon at Erwinia. Nang makita nila ang gutay-gutay na katawan ni Rafi ay natigilan sila. Napasukan naman ang babae dahil hindi niya kinaya ang sinapit ng kapatid. Nakalimutan niyo ang isa pa niyong kasama. Kaya ako na ang naghatid sa inyo. Ayop kang aswang ka! Nagpaputok kagad si Ramon ng magkakasunod. Naiwasan naman ng aswang ang dalawa pero ang ikatlo ay tinamaan siya sa balikat. Napaangil ang halimaw pero hindi yun natinag. Tumawa yun at isang iglap lang ay tumalon sa ibabaw ng tubig. Napatakbo si Jones na kaagad umalali kay Erwinia. Mauna ka na rin kay Billy, bilis! Tumango ang babae at iika-ikang naglakad papunta sa kinaroroonan ng matabang lalaki. Nagtatago kasi yun sa batuhan. Pagkatapos ay saka tinulungan ni Jones si Ramon. Nang makita niya ang mga bato-batong natatapakan ay dumampot siya ng iilan. Saka pinagahagi sa kinaroroonan ni Molina. Natutuwang naiwasan ng aswang ang mga to pero hindi niya inaasahan ang huling pagbato ni Jones. Tumama yun sa mukha niya. Lumagatok ito kaya nasaktan din siya ng gusto. Nagalit ang aswang kaya ang mga bukol-bukol nito sa noo ay tila mabilis na nagkislutan. Tumatapang ka na! Dapat putulin ko na yung ulo mo habang maaga pa. Ang dapat matira sa inyo ay ang pinakagusto kong matikman. Si Kuya Ramon! Itong tikman mong aswang ka! Ang bala ng baril ko! Nagulat din ang aswang nang biglang sumulpot sa gilid niya si Ramon. Basang-basa yun ng tubig at nakatutok sa mukha ng aswang. Kagad niyang kinalbit ang gatilyo ng baril na magkakasunod. Tinamaan sa magkabilang balikat ang aswang dahil sa pag-iwas nito. Hinawi niya rin ang tubig sa sapa na siyang naging distraction ni Ramon kaya siya nakatakas. Kalaunan ay nawala yun bigla sa kanilang paningin. Nasaan na yung aswang na yun? Nasaan? Hindi ko alam. Natigilan na sila at napalingon sa kinaroroonan ni na Erwinia at Billy dahil sumigaw ang dalaga. Paano kasi ay naroon na malapit sa kanila si Molina. Billy! Tulungan mo si Erwinia! Umalis na kayo dyan! Walang yakang aswang ka! Wag ang kapatid ko!
Sabay na tumakbo sina Jones at Ramon papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Nagpaputok din ng ilang beses ang bruskong lalaki pero naubusan na siya ng bala. Dalawa na lang din ang natitira niyang magazine kaya kinuha niya ang isa pa. Layuan mo si Erwinia! Layuan mo, kapatid ko! Tumalon ulit ang aswang at lumayo sa takot na muling matamaan ng baril. At ilang saglit pa ay dumiretso siya pasalakay sa dibdib ni Jones. Dahil dito ay natumba ang lalaki sa tubig ng sapa. Malulunod na sana siya pero to the rescue na naman si Ramon. Nagpaputok ulit yun pero nakailag na naman ang aswang at siya naman ang sinalakay. Nakaiwas din ang bruskong lalaki pero hindi niya inaasahan ang sunod na pag-atake. Tinamaan tuloy siya sa braso dahilan para mabitiwan niya ang baril. Tumilapon yon palapit sa kinaroroonan ni na Erwinia at Billy. Iuhuli na sana kitang tikman pero hindi na ako makapagpigil pa. Ikaw na lang ang uunahin ko para hindi na ako mahirapan sa mga kasama mo mamaya. Nang muling sumugod si Molina, ay saka naman nakatsyempo si Jones. Kinuha niyang inaagos na kahoy at buong puwersa ng hinampas sa aswang. Sapul na sapulang kalaban na tumilapon sa hindi kalayuan. Pagkalaon ay tinayo niya kagad si Ramon na nakahawak sa brasong nasugatan. Nasaan na yung baril ko? Wala na tayong oras. Baka bumalik pa yung aswang. Tara na! Visit naman oh. Puro kamalasan to ah. Tara na! Tumakbo na nga silang palapit sa kinaroroonan ni na Erwinia at Billy. At habang nagmamadali, ay hindi nila namalayan ang sunod na ginawa ni Molina. Katulad ng ginawa ng aswang kay Rafi, gamit ang kakaiba niyang dila na may pabilog na tinik-tinik sa dulo, nag-stretch na naman yon at eksaktong papunta kay Billy. Nang makita yon na matabang lalaki na siyang hihigitin ng dila ng aswang, ay dali-dali siyang umiwas at itinulak si Erwinia. Bumaon ang pabilog na dila sa dibdib ng babae. Napatingin pa siya sa nakatatandang kapatid habang inaabot ang kamay pero huli na ang lahat. Pagkatagas ng dugo sa kanyang dibdib at bibig ay mabilis na siyang hinatak ng dila papunta sa dilim. Erwinia! Erwinia! Huwag ang kapatid ko! Huwag ka nang sumunod, Ramon! Wala na siya! Wala na si Erwinia! Bitiwan niyo ako! Pupuntahan ko ang kapatid ko! Bitiwan niyo ako! Pero eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon, ay narinig na nila ang malakas na pagsigaw ng nagmamakaawang si Erwinia. Kalaunan ay humina yon ng humina hanggang sa mawala na ng tuluyan. Ang sumunod na lang nilang narinig ay ang alulong ng aswang na tila tuwang-tuwa sa mga naganap. Dahil sa nangyari ay galit na napatingin si Ramon kay Billy na gulat din. Hindi ko sinasadya. Nagulat ako eh. Papatayin kitang gago ka! Tinulak mo ang kapatid ko sa halip na umiwas kayo pareho! Papatayin kita! Papatayin kita! Umalingaw-ngaw ang tunog ng baril at tinamaan nito sa tiyan si Ramon. Napalood siya dahil dito habang si Jones ay nagulat at napatingin kay Billy. Hawak-hawak pala nito ang baril at galit na nakatingin sa kanila. Anong ginawa mo? Bakit mo siya binaril? Papatayin niya ako eh. Papatayin talaga kita! Una na kita. Dapat lang din na nangyari sa iyo yan eh. Sumunod ka na sa mga kapatid mo. Walang iya ka! Pasahol pa sa aswang ang ugali mo! Hindi dapat kami nagtiwala sa'yo! Mga uto-uto kayo eh. Saka, bakit mo ako sinisisi? Di ba nung una pa lang naman na nagsabi na ako sa inyo na risky itong gagawin natin, pumayag kayo dahil kailangan ng nanay niyo ang pera pang opera? Huwag mong babanggitin ang nanay ko rito! Real talk lang, boss. Pweh! Anong boss? Ako na ngayon ang boss dito. Dapat lang sa inyo yan. Papatayin kita! Walang iya ka! Billy, tama na! Bakit mo siya ulit pinaputukan sa balikat? Ako kaibigan mo rito, Jones. Hindi ang mayabang na yan. Akala niya porke malaki ang katawan niya hindi ko siya kaya. Lumayo ka dyan at sumama ka sa akin. Iwan na natin yung ungas na yan. At kapag ako kasama mo, siguradong hindi ka mapapahamak. Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Di magsama-sama kayo mamatay. Ay, putot kong jinta.
Kahit nahihirapan ay mabilis na sumunggab si Ramon sa matabang lalaki. Gamit ang natitira niyang lakas ay pinagsusuntok niya sa muka ang kalaban hanggang sa mabitiwan nito ang baril. Habang nagpapambuno sila ay narinig na nga ulit nila ang palakas na ungol ni Molina. Habang hinahanap ni Jones ang baril ay napapasulyap siya sa kinaroroonan ng aswang. Hanggang sa bigla na nga niyang nakita ang makapares na namumulang mga mata. Mabuti na lang ay nakuha niya kagad ang baril saka bumaling sa dalawang nagsusuntukan. Tara na! Nandiyan na yung aswang! Papatay kitang gago ka! Papatay kita! Ramon, tama na yan! Pakiusap! Tara na! Mabuti na lang ay naawat ni Jones ang bruskong lalaki. Nagulat pa nga siya nang makitang lamog-lamog na ang mukha ni Billy. Bungi-bungi na rin ang ngipin nito pero halos hindi na rin talaga makilala ang pagmumuka. At bago pa sila maabutan ng aswang ay tumawid na nga kagad sila sa kabilang parte ng sapa. Paglingon nila sa likuran ay nakita nila si Billy na gumagapang papunta sa batuhan. Buhay pa rin ang animal! Masamang damo talaga eh! Hayaan mo na siya. Siguradong maamoy ni Molina ang dugo niya. Tara na! Inalalayan na nga niya ang malaking tao. Hanggang sa makalayo na sila sa sapa. Ilang saglit pa nga ay muli nilang narinig ang ugong ng mga kuliglig. Sinyalis na malayo na sila sa aswang. Dahil sa panghihina, kaya kusang huminto si Ramon at biglang bumagsak. Nag-alala naman para sa kanya si Jones at tinatak siya para isandal sa gilid ng puno kahit mabigat. Ramon, lumabang ka. Hindi ka pwede mamatay dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lumakad ka lang. Iwan mo na ako dito. Kapag didiretso mo yan, matutuntun mo yung ilang bahay. Humingi ka ng tulong doon. Hindi pwedeng ako lang pumunta ron. Hindi kita iiwan dito. Hindi ko na kaya eh. Nangihina na ako tsaka nahihilo. Umikot na yung paningin ko. Okay na ako dito. Tanggap ko nang mamamatay ako rito. Sasabahan ko na ang mga kapatid ko. Huwag ka magsalita ng ganyan dahil makakalis tayo dito. Magpahinga lang tayo saglit tapos saka tayo lalarga. Hindi ko na talaga kaya. Yung mga binti ko nanginginig na eh. Saka umiikot na talaga yung paningin ko. Ikaw ang kailangan na makaligtas dito. Sinabi ni Billy na kaya mo tinanggap tong trabaho dahil kailangan mo makabayad sa utang sa amo mo. Pero nasira ko na yung van eh. Tsaka wala naman tayong perang mauuwi. Mabubuhay ka para sa pamilya mo. Ipangako mo. Magsalita ka. Ipangako mo makakaligtas ka rito. Oo, pinapangako ko. Makakaligtas ako. Pakiusap. Kung pwede lang sana, pakidalaw ang nanay ko sa ospital ng Poblaciones. Arameda Tolfina ang pangalan niya. Sige, pero mas maganda kung kasama kang dadaalaw, di ba? Sige na, umalis ka na. Kunin mo tong natitirang magasin ng baril. Iwan mo na ako rito, Jones. Salamat. Eksaktong pagkasabi nun at pagkaabot ng magasin ng bruskong lalaki ay nakarinig sila ng kaluskos sa bandang kanan. Napatingin sila pareho doon habang si Jones ay nakatutok ang baril. Hanggang sa may makita silang isang madilaw na liwanag. Maya-maya pa ay mayroong humawi sa talahiban at tumambad nga sa kanilang paningin ang 6 na kalalakihan. Mga nakasombrero mga yon at halatang lokal sa lugar. May mga sandata sila pero hindi baril, kundi isang uri ng pana at tulos na nakatutok sa kanila. Ang madilaw na liwanag naman ay lampara na hawak-hawak ng 2 nasa unahan. Kagad ibinaba ni Jones ang baril at saka itinaas ang mga kamay niya. Mawalang galang na po. Hindi kami masasamang tao. Meron lang kami tinatakasan. Aswang, parang awa nyo na. Tulungan nyo kami. Yung kasama ko, marami siyang tama at baka maubusan na siya ng dugo. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan nyo siya. 3 na sa kasama namin ang napatay ng aswang. Para maniwala kayo. Kunin nyo tong baril at kapkapan nyo ko. Ganun na nga ang ginawa ng mga kalalakihan. Pagkatapos makapkapan at masiguradong walang dalang panganib si Jones, saka naman sila bumaling kay Ramon na nawalan na ng malay. Wala na nga silang inaksayang oras at kaagad nilang binuhat ang walang malay na bruskong lalaki papunta sa ilang kabahayan.
Nakahinga ng maluwag si Jones sa pag-aakalang ligtas na sila. Pero lingid sa lahat ay nagbabadya pang isang panganib na kakarapin nilang lahat. Naghihintay lang ng tamang tiyempong aswang sa pagsalakay na gagawin nito. Doon lang din napagtanto ni Jones na mag-aalas 12 pa lang pala ng hating gabi. Pakiramdam niya kasi ay ang haba na ng oras na ginugol nila sa pagtakas kay Molina. Habang ginagamot si Ramon, ay ikinwento niya sa namumuno roon na si Mambok ang pangyayari. Hindi na lang niya idinetalye na kinidnap nila si Molina na isa palang aswang na siyang pumapatay ngayon sa kanilang lahat. Mabuti na lang din ay nasa liblib silang baryo na kung saan ay naniniwala rin sa mga ganong klase ng kwento. Kaya hindi na rin nga nahirapan si Jones. Lalo na at pinalabas niya na lang sa mga yon na naligaw sila at pansamantala sanang magpapahinga sa abandonadong bahay pero sumalakay nga ang aswang. Matapos malaman ni Mambok ang kwento, pinagandaan niya kaagad sina Mateo, Marcos, Juan, Lucas at Pedro na magmatsyag sa palibot. Sila lang kasing 6 ang kalalakihang may edad sa lugar na yon at sa 5 kabahayan ang ilan doon ay mga bata at kababaihan na. Hindi na rin muna nila ipinaalam sa iba upang maiwasan ang takot. Naganda rin ang Ginoo ng pangontra dahil kahit papaano naman ay meron siyang alam na panlaban sa aswang. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 2:30 ng madaling araw. Pagkatapos mag-usap nila Mambok, ibinalik na rin kagad ang baril at natitirang magazine para meron din proteksyon si Jones. Pagkalaon ay nagtungo na kagad ang nasabing lalaki sa silid na kinaroroonan ni Ramon. Ayon sa Ginoo ay naroon daw sina Mateo at Marcos na nagbabantay. Pagpasok niya sa nasabing silid ay ganoon na lang ang gulat niya matapos makitang may nagkalat na mga dugo sa sahig. Nakandusay na rin sina Mateo at Marcos na parehong wala ng buhay. May gilit ang kanilang mga liig at ang may gawa nun ay walang iba kundi si Billy. Puno ng pasa at natutuyong dugo ang mukha niya na nakatayo sa tapat ng natutulog na si Ramon. May hawak din siyang patalim na kung kanino niya na lang inagaw. Ano ginawa mo? Pinatay mo sila Mateo at Marcos? Oo, pinatay ko nga sila. Nababaliw ka na ba? Oo, at isusunod ka lang hayop na Ramon na to para magsama-sama na sila ng kapatid niya. Itatarak na sana ni Billy ang patalim na hawak pero dali-daling binunot ni Jones ang baril at pinaputok. 2 beses na tinamaan sa likod ng matabang lalaki bago niyon mabitiwan ng patalim at natumba sa mismong bisig ni Ramon. Nagising ang bruskong lalaki at nagulat sa kanyang nakita. At dahil na rin sa putok ng baril kaya naalarma ang ibang tao. Papunta na sana sila sa silid, subalit isang nakabibingi at nakakakilabot na ungol ang umalingaw-ngaw. Pagsilip ni John sa bintana ay nakita niya kagad sa hindi kalayuan ang nanilisik na mga mata ni Molina. Nakatayo siya sa pinakabukana habang humahalakhak na parang demonyo. Ano nangyayari, Jones? Nasaan tayo? Teka, bakit nakandusay na sa akin itong siraulong to? Nandito na tayo sa sinasabi mong mga kabahayan. Sumalakay siya rito at muntikan na niyang patayin. Wala na akong choice kundi barilin siya. Dapat lang yan sa kanya. Kaya mo na ba sarili mo? Nandito na si Molina eh. Kailangan na nating umalis. Okay na ako. Nakapagpahinga naman ako kahit papano. May gumamot na rin pala sa akin. Ibinalandra niya ang katawan ni Billy sa sahig at dahan-dahang tumayo kahit nahihirapan. Habang naghahanda sila ng mga sarili, ay muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na ungol ni Molina mula sa labas. Sa pagkakataong yun, ay mas malapit na siya. Naririnig na rin niya ang sigawan ng mga kalalakihan na naghahanda sa pag-atake. Nang ayos na ang lahat, ay palabas na sana sila ng silid. Walang ano-ano, ay biglang dumilat si Billy. Saka humawak sa paa ni Ramon at buong puwersa yung kinagat. Dahil medyo nanghihina pa ang bruskong lalaki, kaya natumba siya kagad sa sahig kasama ng tila nawawala na sa sariling matabang lalaki. Nagulat din si Jones sa mga nangyari at nang itutok niya ang baril ay hindi naman siya makapagpaputok. Natatakot kasi siyang baka madali rin si Ramon. Kahit na nanghihina
ay nagpambuno ang dalawa habang nakatingin lang ang lalaking may hawak ng baril. Natatarantan na rin kasi siya lalo na at nandito na rin sa lugar si Molina. Talagang matibay kang hayop ka. Buhay ka pa rin kahit may tama ka na ng baril sa likod. May sapusa ka rin talaga no? Hindi lang may isa pusa, may isang demonyo rin. Mauna ka mamatay kaysa sa akin. Kagad piniga ni Billy ang tama ni Ramon kaya napahiyaw ng husto ang bruskong lalaki dahil sa sakit. Muling nagdugo ang tama niya sa tiyan pero hindi rin siya nagpatinag. Kinapitan niya ang matabang lalaki at kinapa sa likod ang tama nito sa kayong dinutdot. Pareho silang naghiyawan sa sakit hanggang sa ibinuhos na nga ni Ramon ang buo niyang puwersa. Niyakap niya ng maigpit si Billy at sinigurong hindi na to makakawala sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya at saka to binalibag sa bintana. Gawa lang sa kahoy ang dingding kaya nasira ang parting yon at tumilapo na matabang lalaki sa labas. Dahil naman dito ay napatingin sa kinaroroonan nila sina Mambok, Juan, Lucas at Pedro. Nakita nilang nakandusi na sa sahig si Mateo at si Marcos na wala ng buhay kaya naggulat din sila. Napatingin din doon si Molina na natuwa ng gusto. Namiss ko kayo! Pagkasabing yon ng aswang ay saka siya mabilis na lumundag at lumagpak mismo sa likuran ni Billy. Patayo pa lang ang hinang-hina ng lalaki pero punong-puno pa rin siya ng determinasyon para mabuhay. Masyado ka ng pagod, Kuya Billy. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na. Pagpapahingahin na kita. Huwag mo akong patay. Bago pa matapos na matabang lalaki ang pagsasalita, ay hinawakan na siya ni Molina sa magkabilang pisngi. Pagkatapos ay saka nito pinihit ang ulo niya paikot. Lumagutok yun na dinig nilang lahat na naroon. Pero hindi pa nakontento ang aswang dahil hinigit niya ang ulo hanggang sa maputol ito na parang wala lang. Tumaga sa masaganang dugo at lumagpak naman sa sahig ang nangingisay na katawan ni Billy. Nagulat ng husto si Mambok, Juan, Lucas at Pedro habang sina Ramon at Jones ay tila nasasanay na. Napatanga silang lahat habang pinagmamasdan kung paano higupin ng aswang ang sariwang dugo ng kaawa-awang biktima. Nang masaid na ang ulo ay hinagis niya lang to sa isang gilid. Pagkatapos ay sa kanya nilantakan ng katawan. Biniyak niya ang tiyan at isa-isang kinain ang laman loob. Umalis na tayo dito, Ramon. Hindi na ako alis, Jones. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Ikaw ang umalis at kailangan mo makaligtas. Pero nakakalimutan ko sabihin, kapag pinuntahan mo ang nanay ko, sabi mo sa kanya na hindi na makakauwi ang mga anak niya. Ikaw nang bahala na magkwento sa nangyari. Sabi mo na lang na humihingi ako ng tawad dahil di ko siya naprotektahan pati ang mga kapatid ko. Bakit ba hindi na lang ikaw magsabi niya sa kanya? Sige na, umalis ka na habang abala pa si Molina. Naiinis at naiiyak man, pero wala nang nagawa si Jones kundi sundin ang sinabi sa kanya ni Ramon. Bago lumabas ng silid na yon, ay kinuha niya rin ang kaninang patalim na ginamit ni Billy. Lumayo na kagad siya hanggang sa marinig niyang muli ang pag-ungol ng aswang. Nagtago muna siya sa gilid ng isang bahay habang pinakikiramdaman ng paligid. Dinig na dinig niyang nagsisigawan na sina Mambok, Juan, Lucas, Pedro at Ramon. Dahil doon ay napapikit siya at napasandal habang napapabuntong hininga. Doon niya narinig ang mahinang pag-iyak ng bata at babae sa loob ng bahay, kung saan siya nakasandal sa dingding. Bigla niya tuloy naalala na meron pa nga palang pamilya sa bawat bahay na naroon. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang umalis. Tinulungan kami ng mga taong narito, kaya hindi ko sila basta-basta iiwan. Tinapik-tapik niya ang dibdib, saka bumalik kahit ang totoo ay takot na takot naman talaga siya. Maya-maya pa nang malapit na siya sa sentro ay malakas niyang narinig ang pagsigaw ni Ramon sa mga kasamang kalalakihan. Sabay-sabay nating sugurin ang hayop na aswang na yan. Mukha man siyang halimaw pero 13 lang yan. Isang batang babae na marunong pa rin matakot.
Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya Ramon. Kahit hinang-hina ka na, matapang ka pa rin talaga. Ganyan talaga ang mga tipo kong pagpiestahan. Kaya dahil dyan, pagmasdan mo kung paano ko patayin ang mga taong to at ihuhuli kita. Manigas ka! Hindi kami natatakot sa'yo! Kahit nangihina ay sinikap ngang sumalakay ni Ramon. Pero hindi siya pinansin ni Molina. Katulad ng sinabi ng dalaga, ang una niyang pinagtuunan ng pansin ay ang natitirang may edad na kalalakihan sa lugar na yon. Sina Mambok, Juan, Lucas at Pedro. Pero dahil sa may sandata ang apat kaya hindi rin siya kaagad nakaubra. Nasaksak siya ni Juan at Lucas ng tulos kaya galit siyang napaatras. Si Jones ay nakaantabay lang sa mga nangyayari. Natatakot pa siyang magpakita dahil baka makasagaba lang din siya. Aba! Mukhang magiging maganda to ah. Sa unang pagkakataon, nakatagpo rin ako ng biktima na lumalaban kahit papano. Dahil dyan, sinisiguro kong magiging maganda at matindi ang paghihirap na pagdadaanan nyo bago ko kainin ang mga lamang loob nyo at sipsipin ang mga dugo nyo! Ah! Tinamaan si Molina sa bandang tiyan matapos panain ni Pedro. Dahil dito ay mas lalo siyang nagalit. Tumindig siya at marahang minasdahan ng mga kalalakihang nakaantabay sa kanyang gagawin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinigit ang tumamampana at binalito saka itinapon. Masyado na kayong nasisiyahan. Humanda kayong lahat ngayon. Sisiguruhin kong walang matitira sa lugar na to. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay umungol siya ng malakas. Dala ng nakakakilabot na ingay ay nabulaho ang mga ibong nagpapahinga. Nagliparan ang mga ito palayo. Pagkatapos ay unti-unting nagkislutan ang mga bukol-bukol ni Molina sa noo. Hanggang sa isa-isa yung dumilat. Nagulat silang lahat dahil mga mata palang nakapikit ang mistulang bukol na yon. At mula sa pinagkukublihan ay hindi makapaniwala si Jones sa kanyang nakita. Aswang pa ba talaga yan o demonyo na? Ano bang ginagawa nyo? Sugurin nyo na siya bago pa siya gumawa ng hindi maganda! Sinagawan nga ni Mambok ang mga kasama pero huli na dahil mabilis na sumalakay ang aswang. Lumundag yun at mabilis na nakalapit sa kanyang harapan. Sinubukan pa ng Ginoo na gamitin ang matalim niyang itak pero nagulat na lang siya dahil naputol na pala ang kanyang braso. Sumirit ang dugo na ikinabigla rin ni Juan, Lucas at Pedro. Sinubukan nilang sakloloan ang kanilang pinuno pero huli na ang lahat. Walang kabog-abog na tinusok ni Molina ang tiyan ni Mambok gamit ang kanyang matutulis na kuko. Tumagos sa likuran ng ginawa niya pero hindi pa siya nakontento. Natutuwa niyang sinakmal sa liig ang walang kalaban-laban na Ginoo. Sumirit ang dugo at tumagas habang sinisipsip ng mapaminsalang aswang. Nang isay-isay ang pinuno at hindi na yun nakapanlaban pa. Tumirik na lang ang mga mata hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Napasigaw sa galit si Juan na nagtangkang sumugod pero pinigilan siya ng mga kasama. Patras na sana sila nang sumigaw sa kanila si Ramon. Kung tatakbo kayo, mamamatay lang din kayong lahat nang walang kalaban-laban! Habang marami pa tayo at may sapat na sandata, lusubin na natin siya at magtulungan! Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya Ramon. Napakatapang mo talaga. Tama ang sinabi mo dahil walang makakawala sa akin sa lugar na to. Kahit ang mga nagtatago sa kanilang mga bahay. Lahat sila, papatayin ko. Naaamoy at nakikita ko sila dahil sa mga matang nasa noo ko. Kahit ikaw, Kuya Jones, kaya huwag ka lang magtago dyan. Dahil doon ay wala nang nagawa si Ramon kundi ang lumabas mula sa pinagtataguan. Napailing naman si Ramon dahil ang akala niya ay kanina pa nakalayo ang nasabing lalaki. Bakit ka mabubalik dito, Jones? Ano ka ba? Pasensya na pero hindi ko kayang iwan ng mga taong tumulong sa akin eh. Lalaban din ako hanggang kamatayan. Anak ng teteng naman oh. Mamamatay ka lang dito eh. Mas mabuti na yon kaysa mamatay ng tumatakas at hindi hinaharap ang kalaban.
Kung ganon, sabay-sabay kayong mamamatay lahat katulad ng sinabi mo, Kuya Jones. Ikaw ang mamamatay dito at hindi ako. Makakauwi ako sa pamilya ko at haharapin ko ang lahat pagkatapos nito. Tingnan na lang natin. Hinigit na ng aswang ang nakabaon niyang kuko sa katawan ni Mambok. Pagkatapos ay saka niya itinulak ang walang buhay nitong katawan na humandusay sa sahig. Sumeryoso na siya ng tingin sa bawat isa habang ang mga mata niya sa noo ay patuloy na nagkikislutan. Sa isang iglap ay bigla siyang sumalakay. Hindi naman nagpatinag ang mga kalalakihan dahil hinanda na rin nila ang sarili sa ganitong laban. Hindi nagiwahiwalay sina Juan, Lucas at Pedro. Makakasundo silang umatake. Pero naiwasan ng halimaw ang mga pag-ataking yon dahil sa dami ng mga mata nito. Pero sinamantala ni Ramon ang kaabalahan ng aswang. Mula sa likuran ay umatake siya. Dumampot siya ng kahoy na nabali na naging tila patalim ang dulo. Kahit nahihirapan ay sinikap niyang tumakbo palapit hanggang maabot niya ang likuran ng aswang. Nagpatuloy naman sina Juan, Lucas at Pedro sa pagsalakay. Salitan sila ng ginagawa para manatiling abala ang kalaban. Natunugan na rin kasi nila ang plano ni Ramon. Maya-maya pa ay bubunot ng maliit na punyal si Juan. At habang may hawak pa siyang tulos, pasimple niyang ginamit ang punyal. Nakita naman to ni Molina kaya napangisi siya. Tuso ka rin ah. Sa tingin mo ba uubra sa akin yan? Ikaw na ang isusunod ko sa pinuno nyo. Gamit ang matalim na kuko ay inatake niya si Juan. Sumugod din si Lucas ng paghagis ng tulos, habang si Pedro naman ay pumana. Pero nasa lahat yun ng halimaw. Kaya lang hindi niya napagandaan ang nasa likuran dahil wala siyang mata roon. Mamamatay ka ng aswang ka! Itong sa'yo! Yeah! Ibinuhos ni Ramon ang buo niyang puwersa at tinalak niya sa likuran ang matulis na kahoy. Bumaon yon dahilan para mapahiyaw si Molina. Pero hindi pa nakontento ang bruskong lalaki dahil mas diniinan pa niya ang pagsaksak. Yun nga lang ay nangihina na ang kanyang katawang lupa kaya dali-dali siyang nabalya ng aswang. Sa lakas noon ay tumilapon ang bruskong lalaki at tumama sa dingding ng bahay. Sa lakas ng impact ay gumuho ang nasabing bahay at nadaganan siya noon. Ramon! Habang nakakagulo, ay dali-daling lumapit si John sa gumuhong bahay. Binungkal niya yon na parang lupa hanggang sa makita si Ramon. Duguan ang maabutan niya to kaya inalalayan niyang tumayo pero tumanggi na yon at sumandal na lang sa gilid ng nasirang poste. Ano, Ramon? Ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos lang? Tingnan mo nga itsura ko. Sumusuka na ako ng dugo. Nakukuha mo pang magbiro ah. Tulungan mo na sila. Kayo usap. Napabaling si John sa mga kalalakiang nakikipagtagisan sa aswang. Saktong naabutan ng pagsugod ng kalaban, mabilis nitong sinunggaban si Juan. Pero gamit ang punyal ay pinagsasasaksak niya sa mukha ang halimaw. Nagalit yon at tinampas si Juan na tumilapon at tumama sa puno. Duguan na tumayo ang nasabing lalaki at nanghihinang humawak sa gilid ng puno. Habang tinitimbang ang sarili sa pagkahilo, sumalakay na rin sina Lucas at Pedro kaya tumakbo na rin si Jones para tulungan ng mga kasama. Binunot niya ang baril at pinaputukan si Molina. Dahil sa tama na nagawa ni Ramon kanina ay bumagal ang paggalaw nito na hindi kagad nakaiwas. Tinamaan ng aswang ng bala ng baril sa dibdib. Nagalit yon at napaangil. Pagkalaon ay galit na sumugod kay Jones. Pero sumunggab sa magkabilang gilid sina Lucas at Pedro. Pareho nilang tinusok ng tulos sa tagiliran ng aswang. Sa pulsi Molina na napahiyaw ng husto. Sinubukan pa niyang kumawala pero mas diniinan pa ng dalawang lalaki ang pagkakabaon ng tulos. Mga walang ya kayo! Pakawalan niyo ako! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Wala akong ititira sa lahi niyo!
Hindi pinansin ni na Lucas at Pedro ang mga sinasabi ng aswang. Mas lalo pa nilang pinahirapan yon at pagkalaon ay tumingin sila kay Jones at Sumeñas. Nang magpaputok na siya ay wala na palang bala. Dahil dito ay binunot na nga ng nasabing lalaki ang huling magasin. Habang binabalaan ng baril ay sinamantala naman to ng halimaw. Akala niyo mapapabagsak niyo ako ng basta-basta lang? Masyado niyo ako minamaliit ah! Hindi ako basta-basta mapapatay ng mga tulos-tulos lang! Sa dami ng mata na minana ko pa sa mga ninuno kong alungawan, hindi ako basta-basta lang! Mga walang iya kayo! Magbabayad kayong lahat dahil buhay niyo ang kapalit nitong ginawa niyo sa akin! Buong lakas na binali ni Molina ang tulos at pilit na kumakawala hanggang sa magawa niya. Lumundag siya patalikod para lumayo saglit, pero nagkamali siya ng galaw. Naroon na pala si Juan na hawak-hawak ang punyal niya. Magkakasunod niyang sinaksak sa likod ang aswang. Pinuntiryan niya talaga ang sugat na ginawa ni Ramon kanina. Galit na galit ang lalaki at hindi talaga tinigilan ng kalaban hanggang sa mapaluhod yun. Pero hindi rin kagad na nagpatalo si Molina. Bago pa makalapit ang iba pa, ay hinawi-hawi niya ang likuran. Natamaan ng matalim niyang kuko si Juan kaya napatras yun at nawala ng balanse. Galit na galit niyang pinagmasdan ng lalaki at tumanda sa pag-atake. Nakakarami ka na sa akin, kaya dapat ka na ring mamahinga katulad ng pinuno mo. Mamamatay ka na rin! Eksaktong susunggab na si Molina nang biglang magkakasunod na nagpaputok si Jones. Dahil dito ay natigilan ng aswang at napaluhod. Tumagas ang napakaraming itim na dugo sa kanyang likuran. Sinamantala naman to ni Juan at pinagsasasaksak siya sa dibdib. Napaangil ang halimaw, kaya tinuloy na nito ang balak kahit nahihirapan. Walang awa niya rin pinagsasasaksak si Juan. Hindi siya tumigil hanggang sa bumulwak ang dugo sa bibig ng kaawa-awang lalaki at nawala na ito ng buhay. Sa galit ni Lucas at Pedro ay sumugod na rin sila gamit ang mga natitirang sandata. Hindi rin tumigil si Jones sa pagbaril hanggang sa maubos na ang natitirang bala. Hinang-hina na si Molina, kaya hindi na yun sumugod. Tumakas na siya pero hindi nila pinayagan na mangyari yun. Mabilis na kinuha ni Pedro ang natitirang palaso at pinuntirya ang aswang. Sapul yun sa balikat at likuran kaya lalo lang nanghina habang papalayo ang aswang. Si Lucas naman ay lumundag at pinagtutusok ng tulos sa likuran hanggang sa tuluyan ng humandusay sa sahigang aswang. Kitang-kita ang galit nila dahil sa ginawang pagpatay ng aswang sa kanilang mga kasama. Hanggang sa dahan-dahan nang lumapit si Jones. Dinampot niya ang itak ni Mambok na nadaanan niya. Pagkatapos ay hinarap niya ang nanghihinang aswang na gumagapang na lang para makatakas. Doon ay unti-unti na nga nilang nakita na bumalik na yon sa pagiging anyong dalagita. Parang awa mo na, Kuya Jones. Huwag niyo akong patayin. Tumigil ka! Ibalik niyo lang ako sa bahay at sasabihin ko kay Lolo na bayaran ka ng higit pa sa 6 na milyon. Higit pa sa 6 na milyon? Sinira mo ang van ng amo ko. Pinatay mo magkakapatid na Tulfina at pinatay mo rin ang mga taong tumulong sa akin. Kahit na dumoble o tumriple pa sa 6 na milyon ang ibabayad ng lolo mo, hindi mo na maibabalik ang mga buhay na kinuha mo. Hindi ko sinasadya yun. Epekto lang yun ng sumpa. Kung ganon, puputulin na natin ang sumpang sinasabi mo. Ipinakita niya sa dalagita ang hawak na itak. Kaya lalong nahintakutan at sinikap na gumapang ng gumapang. Maya-maya pa ay hinawakan na siya sa ulo ni Jones. Pinilit niyang manlaban pero dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya ay hindi na niya nagawang makaalma pa. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi ako mamamatay dito. Wag! Kuya Jones, wag! Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha?
Sigurado akong ganyan din ang sinisigaw ng mga taong nabiktima mo noon. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng natatakot. Alam mo na ang pakiramdam ng mga taong nagmamakaawa. Kuya Jones, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos nito, magbabago na ako. Kilala ko mga katulad mo. Ang mga mayayamang katulad nyo, wala kayong pagbabago. Dahil sa sarili nyo lang ang mahalaga at importante para sa inyo. Kapag binuhay ka namin, siguradong babalikan mo lang kami at marami ka pang bibiktimahin. Kaya itong sagot ko sa kahit na anong pagmamakaawa mo, wala ng pangalawang tsansa para sa'yo. Tanggapin mo na ito na ang katapusan mo, Molina. Oras na para magpaalam ka sa mundong ito at harapin ang bago mong buhay sa impyerno. Hindi! Huwag mo akong patayin. Parang awa mo na. Bago pa matapos ng dalagita ang pagsasalita, ay ginilitan na siya ng leeg ni Jones. Sumirit ang dugo sa kanyang leeg habang nangingisay siya hanggang sa unti-unti nang mabawian ng buhay. Napapikit na lang si Jones matapos ang pangyayari at pagdilat ng mga mata niya ay nanlumo siya matapos igala ang paningin. Malungkot niyang pinagmasdan ang walang buhay na sina Mambok, Mateo, Marcos at Juan at si Billy. Hanggang sa mapaling ang paningin niya kay Ramon na nakasandal sa gilid habang nakayuko. Dali-dali siyang lumapit dito para ipaalam ang nangyari. Ramon, tapos na. Patay na si Molina. Wala na yung aswang. Sabay na tayo makakauwi ng buhay. Makikita mo pa yung nanay Arameda mo. Ramon? Huy! Ramon! Pagtakip ni Jones sa balikat ng bruskong lalaki, ay bigla na lang yung tumumba at hindi na rumisponde. Dito na siya kinatuban kaya tinihaya niya yon at pinakinggan ng tibok ng puso. Para makasiguro ay pinulsuhan niya na rin ang binata. Nalungkot siya nang mapagtanto na binawian na rin pala ng buhay si Ramon. Napabuntong hininga siya bago tumayo at kalaunan ay naiiyak niyang minasdan ng bruskong lalaki sa huling pagkakataon. Maya-maya pa, hinarap na siya ni Lucas at Pedro. Galit ang mga yon at pinailis na sila dahil sa gulong ginawa nila. Hindi ko man maibalik ang mga buhay na nawala ngayon. Buong puso kong humihingi ng tawad sa inyo sa nangyari. Maraming salamat kay Mambok, kay Mateo, kay Marcos at kay Juan. Pangako, gagawa ko ng paraan para makabawi sa inyong lahat. Alam kong hindi na may babalik ang mga buhay nila pero gagawin ko makakaya ko para makabawi talaga sa inyo. Tinanggap ni Lucas at Pedro ang paghingi ni Jones ng paumanhin. Pero hiniling nila na wag nang bumalik ang lalaki sa lugar na yun. Makalipas ang 1 linggo, nanatiling sikreto ang mga nangyaring yon. Pinalabas na nga lang muna ni Jones sa amo niyang si Mr. Ching na nakanap ang sasakyan nun. Dahil dito ay nag-report sila sa mga kapulisan na nagsagawa naman ng masusing paghahanap sa van. Sumang-ayon lang si Jones kahit alam niyang malabo nang makita ang nasabing sasakyan. Dahil naiwan na to sa liblib na lugar. Isang gabi ay palihim siyang nagtungo sa bahay ni na Ginoong Ian at Ginang Venny Raciones. Pinapasok siya nang sabihin niyang meron siyang impormasyon patungkol kay Molina. Nang karap na niya ang mag-asawa ay meron siyang daladalang kahon na balot ng husto. Nagpas 1 linggo lang hindi bumabalik ang apo namin dito. Sigurado ka bang may ideya ka kung nasaan siya? Oho, pero may tanong lang ako bago ko sabihin kung nasaan ang apo ninyo. Ano yon? Ipinahanap niyo po ba si Molina? Kung lagpas 1 linggo na, dapat nag-report na kayo sa mga pulis. Sa yaman niyo po pwede niyo namang ipanawagan ng pagkawala niya, di ba? Hindi nakaimik ang matandang mag-asawa. Nakatinginan lang sila na parabang natutunugan na nila ang pakahulugan ni Jones. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niyo sa amin sa cellphone, Mr. Ian. At recorded po ang pag-uusap na yon. Anumang oras pwede kong ibigay sa pulis sa mga yon. Ano ba ang kailangan mo? Ha?
Sabihin mo! Yung ipinangako niyo po na kung sino man na makakapatay sa apo niyo, makukuha ang 6 na milyon. Hindi na hinayaan ni Jones na makapagsalita ang mga kausap. Binuksan niya ang selyadong kahon hanggang sa lumantad ang inaagnas na ulo ni Molina. Umalingasaw din ang di ka nais-nais na amoy, kaya napatakip ng ilong ang mag-asawa. Kapag hindi niyo sa akin binigay ang 6 na milyon, sinisiguro kong mananagot kayo. Kapag may nangyari sa akin masama o sa pamilya ko, sinisigurado kong mananagot kayo. Pero kapag tinupad niyo ang pangako niyo, pagkatapos ng pagkikitang to, ibabaw ko na rin ang lahat sa limot hanggang sa mamatay ako. Paano kami makakasiguro na gagawin mo yon? Pamilyado akong tao at hindi ko ilalagay sa alanganin ng pamilya ko. Marunong akong tumupad sa usapan. Pero kayo, kapag hindi kayo tumupad sa kasunduan, maniwala man kayo sa hindi, may kalalagyan kayo. Nakita nyo kung gaano kabangis ang apo ninyo, pero napatay ko. Kayo pa kaya? Tuso ka rin Kaya dapat mo lang din matanggap ang pabuya. Isa pa, marunong din kaming tumupad sa usapan. Ibibigay ko sa iyo ang 6 na milyon. Hindi. Dahil gagawin ko ng 10 milyon. Ho? Talaga ho? Kasasabi ko lang na meron kaming isang salita, hindi ba? Kung ganun, sige ho, tinatanggap ko. Pero may isa akong tanong. Anong klaseng nalimaw ba yung apo ninyo? At bakit nyo siya gustong ipapatay? Si Molina mismo ang pumatay sa mga magulang niya. At may pagkakataon din, maraming beses na niyang muntik na kaming mapatay. Hindi namin siya itinuturing na apo dahil sumpa siya ng mga ninuno ng kanyang ama na hindi namin anak. Kung wala ka ng tanong, pag-usapan na natin kung paano mo makukuha ang 10 milyon. Hindi na nga umalma ang mag-asawang Rasyones. Binigay na nga nila ang 10 milyon kay Jones. Ligtas na nakaalis doon ng lalaki at ginamit niya ang pera sa tamang paraan. Nag-resign siya kay Mr. Ching at binayaran ng buo ang mga utang niya. Pagkatapos ay ipinalibing niya ng maayos ang bangkay ni Ramon, Rafi at Erwinia. Tinulungan niya rin si Aling Arameda at sinagot ang lahat ng gastusin nito sa ospital. Pero walang kamalayan na matandang babae. Hindi na rin niya sinabi ang sinapit ng 3 magkakapatid. At katulad ng pangako niya, tumulong din siya sa mga naiwan ni Mambok, Mateo, Marcos at Juan. Pagkatapos ay umuwi sila sa probinsya at nagsimula ng panibagong buhay gamit ang natitirang pera. Kinalimutan na ni Jones ang lahat ng madilim na nangyaring yon at ibinaon na sa limot. Mga kabangers, kabanong po. Sana po'y huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan niyo po ang ganitong klase ng kwento. At mag-comment na rin po kayo kung saang lugar po kayo para mabati ko po yung mga kalugar ninyo. At syempre, don't forget to like and share the video. Hanggang sa muling kwento, maraming salamat po. Wakas!